Picturean kita. Bye. Sponsor by. Ha? Sponsor by. Sige na, bye-bye. Te, sige po, te. Jalan tayo. Medyo late na pero kaya naman. Talaga naman. Change oil muna tayo. Para smooth ang ride. Ang ganda. Kuku kuku. Sa totoo lang guys, medyo malayo pa magiging biyahe ko dito. Kulang-kulang 3 oras pa. Pero dahil may tinulugan ako kaya medyo kalahati na lang. So kulang-kulang 6 hours to pang galing to sa bahay. Sa totoo lang guys, itong pupuntahan ko ay dream place ko talaga to. Feeling ko kukulangan ng 1 araw para ma-explore. Pero titignan ko muna kung ano yung mga daanan. Pwede naman sigurong bumalik, diba? So now, mag-explore pa lang ako at kung kaya ko talagang puntahan. Bilang solo rider, syempre, iniisip ko rin yung kapakanan ko. Alam ko, gagabihin ako dito sa lugar na to. Medyo late na rin ako nakaalis talaga. Pero, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Gusto ko talaga makita yung lugar. Yun lang talaga ang nasa isip ko ngayon. Gusto ko makita yung place. Excited na ako pero alam ko malayo pa ako sa katotohanan. Pero so far, ini-enjoy ko muna ang view at ang aking ride dito sa place. So yun guys, sana masamahan nyo ako. Medyo happy pa kasi 1 oras na rin ako bumabiyahe pero masakit na sa puwet pero wala akong choice. Pahinga muna, pahinga. Ayun, lumipas na ang 1 oras, hindi ko rin kinaya. Talagang hihinto rin pala ako talaga sa 7-Eleven. Hindi ko rin kinaya, papakondisyon ko lang talaga yung puwit ko kasi para lumalapat na sa upuan. Kaya ito, medyo magpapakit lang muna ako sa inyo. Pisyo. Hahay, layo ko pa. Grabe. 104 kilometer pa. So pagas muna tayo ba kasi wala tayong mapaggasan. Let's go guys! Dahil full tank na, simula na ang arangkada. Nagsisimula na rin na makita na magagandang tanawin dito sa lugar. Grabe, kapapasok ko lang pala ng Taytong proper. So ito na, first time ko talaga dito sa road na to. So tingnan natin kung ano makikita natin at ano ang ma-explore natin. So dito pa lang sa bungad, sobra grabe.
As in, wala akong ginawa dito kundi humiyaw na ang ganda, yun lang talaga ang masasabi ko sa lugar. Yung mga kalsada, ang gaganda, grabe. Solid ang Taytong. At dito sa bungad pa lang na yung Taytong, meron ako nakasabay na magbabarkada na feeling ko isa lang yung way na pupuntahan namin. So hindi ako nagmadali, hindi ako nag-overtake, talagang hinintay ko talaga at talagang sumabay ako sa kanila. Unang-una na rin, parang sila na rin na magiging guide ko sa kalsada kung babangking or ano man. So yun na nga, ginamit ko sila bilang map ko sa daan. So feeling ko mai enjoy ko kasama sila sa ride. So yun lang, tignan nyo guys kung anong mangyayari. Yun na nga guys, hindi ako nagkamali at iisa lang ang aming pupuntahan. So dito nga, nagsimula na ang kumipot ang daan pero dito rin talagang umaarangkada sila. So kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ako nag-overtake at talagang sumabay ako sa kanila. Dito lang ako sa dulo kasi unang-una hindi ako familiar masyado sa daan. Pangalawa, magtutropa naman sila so kontrolado nila ang takbo nila at speed nila. Ako ay bubundat lang. So habang yung distansya namin ay nakikita ko kung bumabangking sila or need nilang lumiko. So yun ang aking naging guide dito sa lugar na to. Napaka-accurate ng galawan nila. Wala nag-overtake at wala nakikipag-unahan. Kung sino yung marshal, siya lang yung marshal. So yun yung maganda sa ride. So walang iwanan. So ako ay sumusunod lang talaga dito at wala rin akong temptation na overtaken talaga sila dahil natutuwa ako sa kanila. So yun, feeling ko magi-enjoy kami dito sa ride na to. Ang galing nung marshal nila, talagang sumisenyas pag mayroong mga lubak-lubak sa kalsada. At dito nga, feeling ko, nainip na sila. Mahaba na yung naging ride namin. Talagang napakasarap at na-enjoy ko talaga. Hindi ko na lang ma-post dito sa vlog kasi abutin ako ng ilang minuto talaga. Pero sa totoo lang, napaka-solid yung Taytong na to. Wala akong masabi sa mga bangkingan. So dito, medyo naiinip na yata sila pero wala kaming choice kasi bawal naman mag-overtake. Actually, akong natatakot para sa kanila kasi sa mismong white lane na sila dumadaan. Pero hindi ko naman sila pwedeng pagsabihan kasi baka ako pang maging masama. Basta yun lang, alalay lang ako sa magiging takbo. Grabe yung daan dito, nag-merge na yung mga sasakyan. Parang may surprise ah. So, tawid bundok tayo guys. Yung mga kasama kong rider ay mahilig sa gilid oh. So, dito lang tayo sa gitna. At dito medyo mabagal lang nga, parang may sumisenyas na yung marshal. Feeling ko magpapahinga sila dito. Lalo na napakatagal ng biyahe dito sa lugar na to. Lalo na kasi mayroong sasakyan na sa unahan namin na sobrang bagal talaga. Sumenyas na yung marshal nila, parang feeling ko hihinto sila. So yun na nga yung magiging advantage ko para mauna na sa kanila. So hindi ko naman sila pwedeng hintayin para sumabay ulit. So naghahanap na rin ako ng chance para makapag-overtake dito sa sasakyan na to. So yun lang, sana magkaroon ng space. At yun na nga guys, nakapag-overtake na nga ako kasi huminto na sila. At ito naman ang humarap sa akin, isang malaking flammable na truck. So wala naman akong choice, hindi ko naman to pwedeng i-overtakean. Mabilis naman siya pero syempre hindi tayo pwede masyadong lumapit sa kanya kasi blind spot yan, hindi tayo makikita niyan. Kaya yun, maghihintay lang ako ng chance na magkaroon ulit ng two-way na daan. So ewan ko lang kung gaano katagal pero wala naman akong choice talaga dito.
Narinig yata ang panalangin ko. Sa tingin ko, almost 30 minutes ako nakabuntot doon sa truck na yon. Grabe din naman talaga sa bagal. Pero, yun nga sinasabi ko, hindi mo pwedeng overtaken yung mga ganong kalalaki. So, ito, nagkaroon na nga ng two-way. Kaya, yun, may chance na ako. Then, yung truck, syempre, iwanan na yan dyan. Ayoko na siyang kasabay, no. So, ito, feeling ko, palabas na ako ng pinaka main road. Feeling ko, malapit na rin ako. So, yung mga magtutropa, hindi ko na sila nakasabay. So, wala na ako ibang gusto rito kundi makalabas sa lugar. Kasi, feeling ko, uulan talaga. Kaya ayun, nagmamadali na ako. Medyo basa na yung lens ko dito guys. Kasi talagang ramdam na ramdam ko yung nagiging ambon. Medyo kinakabahan na ako kasi kung ganito lang magiging daan hanggang mamaya, siyempre mahihirapan ako, 'di ba? Pero yun nga, ang sabi ko, hindi ko malalaman hanggat di ko susubukan. Malapit na rin ako sa main road guys. Kaya ayan, tanaw na tanaw ko na rin ang paligid. So feeling ko dito matatapos na talaga ang aking katatakutan. Char. Hindi nga ako nagkamali guys at nakalabas na rin ako sa bundok talaga sa wakas. At least dito main road, mas marami na akong matatanaw. So nandito na pala ako mismo sa Taytong proper, I think so. So medyo maambon talaga siya. So magde-decide talaga ako dito. Maghahanap lang ako ng pinaka-perfect place para mag-stop. Lalo na pag medyo malakas na. Maambon talaga. Kaya wala akong ginawa kundi magpunas ng lens at saka ng aking GoPro. Dahil nga parang feeling ko wala na makikita sa video dahil basa na siya. So medyo maambon talaga dito sa lugar. At same time malamig talaga siya. So buti na lang medyo makapal-kapal din yung suot ko na riding jacket. So dito guys, start na. Mag-i-explore talaga ako at magmamasid-masid sa lugar. 12 seconds later. So yun na nga guys, tama ang aking hinala, umulan nga ng malakas. Nilalamig na ako dito kasi ang lakas din ng hangin pero nakakabilib yung mga nagbabike, kinaya talaga nila ang panahon dito, grabe. Mabuti na lang din talaga at may dala akong kapote, isa rin to sa mga niready ko kasi alam ko pa bago-bago ang panahon dito. Buti na lang talaga may nakita akong Family Mart, nakasilong ako. Grabe yung experience, napaka-solid ng Road 9. Napakaganda ng paligid. Talagang mapapawaw ka lang talaga. At pagdating naman sa lugar na to ay napakainit. Kaya ang naisip ko talaga is tanggalin yung aking kapote. Kasi kilikili ko, pawis na pawis na. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Dahil sa susunod, babalikan ko to at kukumpletuhin ko talaga ang pag-iikot dito. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat.